May mga kasalanang nagmumula sa pagmamahal. Ngunit ang katotohanan lamang ang may kakayahang magpalaya sa pusong nakagapos sa lihim ng nakaraan. Ano kung ang lalaking pinangakuan mo ng habang buhay at iniharap mo sa altar ay hindi pala ang taong inaakala mo? Sa likod ng magkaparehong muka, magkaparehong boses at isang matamis na ngiti, nagtatago ang isang napakalaking kasinungalingan. Sa huling sandali ng buhay ni Alfred, hiningi niya sa kanyang kakambal na si Adrian ang isang napakabigat na pakiusap. Ang magpanggap na siya at pakasalan ang babaeng pinakamamahal niya, si Camille. Sa kanyang pagpasok sa buhay ng dalaga gamit ang muka ng kapatid, natagpuan ni Adrian ang kanyang sarili sa gitna ng matinding labanan ng konsensya at ng isang tunay ngunit bawal na pag-ibig. Ang lamig ng kwarto sa ospital ay tila tumama hanggang sa mga buto ni Adrian. Ngunit mas malamig ang katotohanan, unti-unting pumapatay sa kanyang katahimikan. Sa gitna ng tunog ng mga makinang nagpapabilis sa tibok ng kanyang puso, nakatitig siya sa kanyang kakambal, si Alfred, ang taong kasama niyang lumaki, ang kalahati ng kanyang pagkatao. Ay tila isang kandilang paubos na ang sindi. Ilang taon ding nanirahan si Adrian sa Canada upang pamahalaan ang sangay ng negosyo ng kanilang pamilya. Maayos ang kanyang buhay doon, tahimik at nakatutok sa trabaho. Ngunit ang lahat ng iyon ay nabago nang makatanggap siya ng tawag tungkol sa lumalalang kondisyon ng kanyang kapatid. May taning na ni Alfred dahil sa isang malalang karamdaman sa puso. Dahil dito, agad siyang umuwi ng Pilipinas upang makasama ito sa mga natitirang araw nito. Adrian. Mahinang tawag ni Alfred. Ang boses nito ay parang pabulong na lamang, kapos sa hangin. Inabot ni Adrian ang kamay ng kapatid at mahigpit itong hinawakan. Nandito lang ako, Alfred. Magpahinga ka muna. Umiling ng bahagya si Alfred. May pilit siyang kinukuha sa ilalim ng kanyang unan. Isang maliit na larawan na inilabas nito at inabot kay Adrian. Nang tingnan ni Adrian ang larawan, tila huminto ang ikot ng kanyang mundo. Isang babae ang nasa larawan. May matapis na ngiti, mga matang puno ng buhay, at kagandahang tila hindi mawaglit sa paningin. Iyon si Camille, ang kasintahan ni Alfred. Noong nasa Canada pa si Adrian, pamilyar na sa kanya ang pangalang Camille dahil madalas itong ikwento sa kanya ni Alfred sa telepono. Ngunit ngayon lamang niya nakita ang mukha nito. Ngin pa lang sa larawan, naramdaman ni Adrian ang isang kakaibang pintig sa kanyang puso. Isang matinding impresyon na agad bumaon sa kanyang puso. Isang uri ng paghanga na hindi niya inaasahang mararamdaman kailanman. Si Camille. Matamlay na ngumiti si Alfred nang mapansin ang pagtitig ng kapatid sa larawan. Siyang natatanging pangarap ko, Adrian. Siya ang dahilan kung bakit pilit akong lumalaban araw-araw. Ngunit alam kong hindi na kayang maghintay ng katawan ko. Huwag kang magsalita ng ganyan, Alfred. Makakabawi ka rin. Pilit na pagpapalakas ng loob ni Adrian, bagamat alam niyang niloloko lamang niya ang sarili. Nakiusap ang mga mata ni Alfred. Humarap ito ng tuluyan sa kapatid habang may mga luhang nagsisimulang mamuo sa kanyang mga mata. Pinapunta kita rito dahil may napakalaki akong hiling sa'yo, Adrian. Huling kahilingan ng isang taong malapit na mamaalam sa mundo. Ano yun? Kahit ano gagawin ko
Mabilis na sagot ni Adrian. Huminga ng malalim si Alfred. Tila pinupuno ang kanyang puso ang natitirang lakas upang bitawan ang mga salitang magpapabago sa buhay nilang lahat. Gusto ko magpanggap ka bilang ako. Gusto kong pakasalan mo si Camille sa ngalan ko. Natigilan si Adrian. Nanlaki ang kanyang mga mata habang tinititigan ang kapatid. Ano? Naiibang ka na ba, Alfred? Paano ko gagawin yun? Niloloko mo, babaeng mahal mo. Ayokong iwan siya nag-iisa't loaan. Giit ni Alfred habang patuloy na pumapatak ang kanyang mga luha. Nangako ko sa kanya ng kasal, Adrian. Nangako ako, aalagaan ko siya habang buhay. Ngunit hindi ko na magagawa yun. Ikaw lang ang kamukha ko. Ikaw lang ang tanging tao mapagkakatiwalaan kong magbibigay sa kanya ng proteksyon at pagmamahal na nararapat para sa kanya. Ngunit ang magpanggap na ikaw, maling-mali ito, Alfred. Malalaman at malalaman niyang totoo. Giit ni Adrian. Dahil sa matinding pagkakagusto na maramdaman niya sa larawan pa lang ng dalaga, pakiramdam niya ay lalong magiging kasalanan ang pumasok sa ganitong uri ng pagpapanggap. Ilang taon ka nawala sa Canada. Walang nakakaalam ng mga maliliit na detalye tungkol sa'yo sa circle namin. Patuloy ni Alfred habang hawak ang kamay ni Adrian. Pakiusap, Adrian. Gawin mo to para sa akin. Pumasok ka sa buhay niya bilang ako. Pakasalan mo siya. Kapag dumating ang panahon, nahandaan ng lahat. Sabihin mong totoo. Ngunit alagaan mo muna siya. Huwag mo siyang hahayaang mag-isa. Tumingin si Adrian sa larawan ni Camille. Pagkatapos ay sa humihina ng tibok ng puso ng kanyang kakambal sa monitor. Ang bigat ng hiling ay tila isang napakalaking krus na ipinapasan sa kanyang mga balikat. Ngunit sa hirap ng naghihiningalong kapatid at sa harap ng mukha ng babaeng sa unang pagkakataon ay nakapagpatibok ng kanyang puso, tumango si Adrian. Pangako. Mahinang saad ni Adrian. Gagawin kong hiling mo. Pumikit si Alfred habang may ngiti sa kanyang mga labi. Hiyang-hiya sa ibinigay na pasanin, ngunit payapa ang kalooban. 3 araw pagkatapos ng pag-uusap na iyon sa ospital, tuluyang na maalam na si Alfred. Ang buong pamilya ay nabalot ng dalamhati. Ngunit sa kabila ng matinding sakit, walang oras si Adrian para magluksa ng tahimik. Sa balikat niya pumatak ang isang mabigat na responsibilidad na hindi niya maiwasan. Ang kanyang kakambal ay pumasok sa isang lihim na kasunduan sa kanya. At ngayon, kailangan niyang simulang isuot ang muka at pagkatao ng taong wala na. Upang maiwasan ang hinala at paniningil ng lipunan, tanging ang pamilya lamang ang nakakaalam sa totoong nangyari sa ospital. At sa mahigpit na bilin ni Alfred, walang ibang dapat makaalam na si Alfred ang namatay. Para sa mundo, ang pumanaw ay si Adrian, ang kapatid na nanggaling sa Canada. Samantalang ang nananatiling buhay ay si Alfred, ang lalaking nakatakdang ikasal. Sa harap ng malaking salamin sa kanyang silid, pinagmasdan ni Adrian ang sarili. Isinusuot niya ang mga damit na ginagamit ng kanyang kapatid. Inayos niya ang kanyang buhok ayon sa estilo ni Alfred at pinag-aralan ang bawat galaw, kilos at pananalita nito batay sa mga kwento at alaala ng pamilya. Bawat tingin niya sa salamin ay tila nagpapaalala sa kanya ng malaking kasalanang kanyang pinasok. Kaya mo ba talaga ito, Adrian? Tanong sa kanya ng kanyang ina na pumasok sa silid habang umiiyak. Napakasakit para sa akin na panoorin ka nagpapanggap
bilang ang kapatid mong pumanaw na. Ngunit itong huling kahilingan ni Alfred. Kailangan ko tong kayanin, ma. Sagot ni Adrian habang pilit na pinatitigas ang boses upang magmukhang matapang. Nangako ko sa kanya at gagawin kong lahat upang hindi masira ang pangakong yun. Kahit ano pang maging kapalit. Dumating na ang araw kung kailan kailangan niyang harapin ang pinakamahalagang tao sa buhay ni Alfred. Si Camille. Ang babaeng sa larawan pa lamang ay nakakuha na ng kanyang atensyon. Ngunit ngayon ay haharapin niya bilang isang taong nagpapanggap. Sa isang tahimik na restaurant kung saan madalas magkita sina Alfred at Camille, naupo si Adrian habang naghihintay. Ang kanyang mga kamay ay bahagyang nanginginig sa ilalim ng lamesa. Ang kanyang puso ay bumibilis ang tibok sa bawat kaluskos ng pintuan. Ang halo-halong emosyon ng takot, pagkakasala at pananabik ay nagtatalo sa kanyang puso. Ilang minuto ang lumipas, bumukas ang pinto at pumasok ang isang babae. Si Camille. Mas maganda siya sa personal kaysa sa larawan. May taglay siyang likas na kariktan na hindi kailangan ng labis na ayos. Ang kanyang mga mata ay may dalang lambing. Ngunit may bakas din ng pag-aalala habang naglalakad patungo sa kanyang kinaroroonan. Sa bawat hakbang ng dalaga, lapit sa kanya, pakiramdam ni Adrian ay lalong sumisikip ang kanyang puso. Alfred! Masayang bati ni Camille nang makalapit sa mesa. Agad itong lumapit at yumakap sa kanya. Napatigil naman si Adrian. Naramdaman niya ang init ng yakap ng dalaga, ang mabangong amoy ng kanyang buhok at ang tapat na pagmamahal na ibinibigay nito. Sa ilang sandali, naramdaman ni Adrian ang isang matinding konsensya. Ang yakap na iyon ay hindi para sa kanya. Ito ay para sa kanyang kapatid na wala na sa mundong ito. Bahagyang lumayo si Camille at tiningnan siya sa mga mata. Bakit parang napakaseryoso mo ngayon? At bakit tila napakalayo ng tingin mo? May problema ba sa negosyo o sa kapatid mong umuwi galing sa Canada? Mabilis ang nag-isip si Adrian. Pilit niyang inayos ang kanyang ekspresyon at ngumiti ng bahagya, tulad ng kung paano ngumingiti si Alfred. Wala, Camille. Medyo napagod lang ako sa mga nagdaang araw. Maraming inayos sa opisina. Inabot ni Camille ang kanyang kamay at hinawakan ito ng mahigpit. Magpahinga ka rin, mahal ko. Alam mo namang nag-aalala ako kapag napapabayaan mong sarili mo. Diba, nag-usap na tayo tungkol sa kasal natin sa susunod na buwan? Ayoko magkasakit ka bagong araw na yon. Ang salitang kasal ay parang isang matulis na bagay na tumusok sa puso ni Adrian. Nakatitig siya sa mga mata ni Camille. Mga matang puno ng pag-asa at pagmamahal para sa kanyang kakambal. Dito naisip ni Adrian na wala na siyang kawala pa. Simula sa araw na ito, kailangan niyang itago ang sarili niyang pagkatao upang gampanan ang papel ng isang lalaking hindi naman siya. Mabilis na lumipas ang mga araw na tila isang mabilis na panaginip. Sumapit ang araw ng kasal. Sa loob ng isang lumang simbahan na napapalamutian ng mga puting bulaklak at makakitid na kandila, nakatayo si Adrian sa tapat ng altar. Isinusuot niya ang isang eleganteng itim na tuxedo. Mga damit na sadyang pinatahi para sa kanyang kapatid na si Alfred. Habang naghihintay, napatingin si Adrian sa kanyang mga palad. Nanginginig ang mga ito. Sa bawat patak ng segundo sa relo, nararamdaman niya ang matinding bigat ng kasalanang kanyang ginagawa. Hindi lamang siya nagpapanggap. Pinararangalan niya ang huling hiling ng kanyang kakambal sa paraang mag-iiwan ng malalim na sugat kapag nabunyag ang katotohanan. Ngunit sa tuwing maiisip niya ang pakiusap ni Alfred sa ospital at ang mukha ni Camille sa larawan, pinapatigas niya ang kanyang kalooban.
bumukas ang malaking pintuan ng simbahan. Ang marahang tugtog ng piano ay bumalot sa buong simbahan. Dahan-dahan naglakad si Camille paitaas sa gitna ng pathway. Suot niya ang isang simpleng puting gown na umaagaw sa paningin ng lahat. Ang kanyang veiled na mukha ay bakas ang matinding kaligayahan. May mga luhang naguunahan sa kanyang mga pisngi, mga luha ng kagalakan. Dahil sa wakas, ay makakasama na niya ang lalaking inakala niyang pangarap ng kanyang buhay. Nang makarating si Camille sa tapat ng altar, inabot ng kanyang ama ang kanyang kamay kay Adrian. Alagaan mong anak ko, Alfred. Siya ang pinakamahalagang kayamanan namin. Pakiusap ng ama ni Camille. Pangako po, aalagaan ko siya ng higit pa sa aking buhay. Sagot ni Adrian sa mababang boses. Sa mga salitang iyon, walang pagpapanggap. Nagmula ayon sa kanyang puso. Hindi lamang bilang tungkulin kay Alfred, kundi bilang sarili niyang pangako sa babaeng lihim niyang minamahal. Nagsimula ang seremonya ng kasal. Ang bawat salita ng pari ay parang usig sa konsensya ni Adrian. Nang dumating ang bahagi ng pagpapalitan ng vows, tiningnan ni Camille si Adrian ng may buong pagmamahal. Alfred, simula ni Camille habang hawak ang mga kamay ni Adrian. Marami tayong mga pinagdaanang pagsubok. May mga oras na pakaramdam ko, napakalayo mo. Ngunit tuwing tinititigan ko ang iyong mga mata, alam ko nasa tamang tao ako. Nangako ko sa iyo na magiging katuwang mo sa lahat ng bagay. Sa hirap mo na sa ginhawa, ikaw ang aking ngayon at ang aking habang buhay. Napalunok si Adrian. Ang bawat salitang iyon ay nakatutok kay Alfred, ngunit siya ang nakatayo sa harap nito. Nang siya na ang magsasalita, huminga siya ng malalim upang pigilan ang pamumuo ng luha sa kanyang mga mata. Camille, mula na makita kita, naging malinaw na sa akin kung anong tunay na kahulugan ng pagmamahal. Wika ni Adrian na ang bawat kataga ay mula sa kanyang sariling damdamin para sa dalaga. Maaaring hindi ako perpekto at maaaring may mga bagay tungkol sa akin na hindi mapafuli na uunawaan. Ngunit ipinapangako ko sa Diyos at sa iyo, gagawin ko ang lahat upang protektahan ka at paligayahin araw-araw. Nagpalitan sila ng mga singsing nang sabihin ng pari ang mga salitang, I now pronounce you husband and wife. Dahan-dahang inangat ni Adrian ang belo ni Camille. Humarap sa kanya ang napakagandang mukha ng dalaga, puno ng pag-asa at pagmamahal. Yumuko si Adrian at inilapat ang kanyang mga labi sa mga labi ni Camille para sa kanilang unang halik bilang mag-asawa. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Adrian ang isang malakas na kuryenteng lumabas sa kanyang buong katawan. Isang halik na dapat ay para sa kanyang kapatid. Ngunit, nagpalukso sa kanyang sariling puso. Palakpakan ng mga tao sa loob ng simbahan. Ngumiti si Camille at kumapit sa braso ni Adrian habang naglalakad sila palabas ng altar. Ngunit sa kabila ng ngiting ipinapakita ni Adrian sa mga bisita, isang malamig na katotohanan ang nananatili sa kanyang isip. Ang kasal na ito ay binuo sa isang malaking kasinungalingan. At ang kanyang babaeng niyakap ay asawa ng kanyang namatay na kakambal. Ang gabi ng kanilang kasal ay idinao sa isang simpleng restaurant, kasama ang ilang malalapit na kaibigan at pamilya. Pagkatapos ng maikling pagtitipon, dinala ni Adrian si Camille sa kanyang bahay. Isang modernong tahanan na sadyang inihanda at inayos ni Alfred bago man ito lumala ang karamdaman. Sa bawat sulok ng bahay ay bakas ang panlasa ng kanyang pumanaw na kakambal. Bagay na lalong nagpabigat sa puso ni Adrian sa kanyang pagpasok. Ipinasok ni Adrian ang mga bagahe sa malaking kwarto. Ang silid ay may malambot na ilaw at malawak na kama,
na pinalalamutian ng mga petals ng rosas. Sa mesa sa gilid ay nakapatong ang isang litrato ni na Alfred at Camille. Nakuha noong magkasama pa ang dalawa. Nakatayo si Camille sa tabi ng bintana. Nakatingin sa labas habang dahan-dahang tinatanggal ang kanyang mga alahas. Halatang pagod ang dalaga sa mahabang araw ng seremonya at pagtanggap ng mga bisita. Napakaganda ng lahat ngayong araw, Alfred. Marahang wika ni Camille habang nakatingin sa salamin. Pakiramdam ko, isang panaginip ang lahat ng to. Pagkatapos ng lahat ng pag-aalala ko sa kalusugan mo nitong mga nakaraang buwan, sa wakas, magkasama na tayo bilang mag-asawa. Lumapit si Adrian, ngunit huminto siya ilang hakbang ang layo bago makarating sa likod ng dalaga. Ang konsensya sa kanyang dibdib ay tila isang matalas na bagay. Paano niya hahawakan at yayakapin ang babaeng ito bilang asawa kung ang bawat tingin nito ay nakatutok sa alaala ng kanyang kapatid? Salamat, Camille. Sagot ni Adrian sa mababang boses. Pilit na inaayos ang kanyang boses upang hindi lumabas ang panginginig ng kanyang boses. Gusto ko rin na maging masaya ka. Humarap si Camille sa kanya at ngumiti ng may halong lambing. Humakbang itong lumapit kay Adrian at ipinatong ang mga kamay sa kanyang mga balikat. Ngunit napapansin ko, parang iba ang mga mata mo ngayong gabi. Mula nung umuwi ka galing sa pag-aasikaso ng mga papel ng kapatid mo, may ibang pait o lalim sa mga tingin mo. May hindi ka ba sinasabi sa akin? Napatitig si Adrian sa mga mata ng asawa. Nakikita niya rito ang labis na pagmamahal at pag-aalala. Ngunit, hindi para sa kanya, kundi para sa taong ginagampanan niya. Ang ganitong uri ng katapatan ay lalong nagpapakita kung gaanong kabuting tao si Camille at lalong nagpapahirap sa kanyang sitwasyon. Medyo napagod lang ako sa biyahe at sa mga nagdaang kaganapan, Camille. Pagdadahilan ni Adrian. Masyadong mabilis ang mga pangyayari. Naiintindihan ko. Sagot ni Camille habang dahan-dahang inilalapit ang kanyang mukha upang halikan ang mga labi ni Adrian. Nang maglapat ang kanilang mga labi, naramdaman ni Adrian ang matinding pagnanais na tugunan ng halik ng dalaga. Mula nang makita niya ang larawan nito sa Canada, naging pangarap na niya ang makasama ito. Ngunit sa mismong sandaling iyon, ang mukha ng kanyang namatay na kakambal na si Alfred ay pumasok sa kanyang isip. Ang huling pakiusap nito sa ospital. Ang halik na dapat ay puno ng tamis ay napalitan ng matinding pagkakasala. Dahan-dahang umiwas si Adrian at hinawakan ang mga kamay ni Camille upang patigilin ito. Nagulat naman si Camille at napatingin sa kanya ng may pagtataka at kaunting pagtatampo. Alfred, may mali ba? Pasensya ka na, Camille. Mabilis na wika ni Adrian habang pilit nang umingiti. Medyo masama lang ang pakaramdam ko ngayong gabi. Ayoko mahawaan ka o maging pabigat sa'yo sa unang gabi natin. Mas maganda siguro kung magpahinga ka muna ng maayos. Kumuha si Adrian ng dagdag na unan at kumot mula sa aparador. Matutulog muna ako sa sofa sa kabilang kwarto o dito sa couch para makapagpahinga ka ng tuluyan. Bakas ang pagtataka sa muka ni Camille. Ganyan ka ba katindi sa pagod mo? Dati naman, kahit gaano ka kapagod, gusto mo laging tabi tayong matulog. Iba ngayon, Camille. Gusto ko lang siguraduhin maayos ang pakaramdam ko bukas. Sagot ni Adrian bago mabilis na tumalikod at naglakad patungo sa pinto. Bago tuluyang lumabas ng silid, lumingon si Adrian at nakita ang malungkot na mata ni Camille na nakatingin sa kanya. Isinara niya ang pinto at napasandal dito. Huminga siya ng malalim habang hawak ang kanyang dibdib na mabilis ang pagtibok. Naisip niya, paano niya matatakasan ang ganitong buhay gabi-gabi kung ang kanyang puso ay nahuhulog na sa asawa ng kanyang kakambal?
Ngunit ang kanyang konsensya ay patuloy na humahadlang sa kanya. Kinabukasan, maagang nagising si Adrian upang iwasan ang labis na pakikipag-usap kay Camille habang hindi pa siya handa sa mga kilos ng kanyang kakambal. Maaga siyang pumasok sa opisina ng pamilya. Isang kumpanya sa larangan ng real estate at construction na matagal nang pinamamahalaan ni Alfred habang nasa Canada siya. Sa kanyang pag-upo sa swivel chair sa loob ng malaking silid ng CEO, iginala ni Adrian ang kanyang paningin. Ang bawat dekorasyon, ang mga papeles sa ibabaw ng mesa, at kahit ang amoy ng namamahaling pabango sa silid ay paalala ng kanyang pumanaw na kapatid. Napilitan siyang magbasa ng napakaraming lumang dokumento ni Alfred noong nakaraang gabi upang matutunan ang mga patakaran sa negosyo at ang mga pangalan ng mga taong malapit dito. Nabalot ng katahimikan ng silid nang biglang kumatok at pumasok ang kanyang sekretarya na si Bea. May dala itong isang folder at tasa ng mainit na kape. "Good morning, Sir Alfred." Nakangiting bati ni Bea habang inilalapag ang kape. "Ito na po yung mga kontrata para sa bagong proyekto sa Tagaytay na ipinapahanda nyo. Bago pa man ang kasal nyo kahapon." Salamat, Bea. Tugon ni Adrian habang pilit na ginagaya ang formal at malamig na tono ng pananalita ni Alfred sa opisina. Tinitigan siya ni Bea ng ilang segundo na may halong pagtataka. "Sir, pardon me for asking, pero tila may nagbago po sa boses niyo ngayon. At para bang iba po yung hawak niyo sa ballpen?" Mabilis na napatingin si Adrian sa kanyang kamay. Hawak niya ang ballpen gamit ang kanyang kanang kamay. Isang matinding pagkakamali. Si Alfred ay kaliwete, samantalang siya ay kanan. Mabilis niyang inilipat ang ballpen sa kanyang kaliwang kamay at tumikim. Medyo sumasakit lang ang pulso ko sa kaliwang kamay dahil sa pagmamaneho at pagbubuhat kahapon. Pagdadahilan ni Adrian habang itinatago ang pananamig ng kanyang mga palad. Ano man namang papeles na yan, iwan mo muna at babasahin ko mamaya. Opo, sir. Sagot ni Bea na bagamat may kaunting alinlangan pa ay tumango rin at lumabas ng silid. Napasandal si Adrian sa kanyang upuan at napahilot sa kanyang sentido. Napakadelikado. Isang maliit na pagkakamali lang. Maaari na makasira sa lahat. Samantala sa bahay naman, hindi mapakali si Camille. Habang inaayos niya ang kanilang kwarto, napansin niya ang ilang bagay na tila hindi tumutugma sa kanyang kilalang Alfred. Ang mga paboritong damit ni Alfred sa aparador ay hindi gaanong nagagalaw. Sa halip, ang mga simpleng kamiseta at formal na polo na dating hindi masyadong isinusuot ng kanyang nobyo ang siyang ginamit ni Adrian nitong mga nakaraang araw. Higit sa lahat, ang paraan ng pagtingin sa kanya ng kanyang asawa ay iba. Si Alfred ay isang taong labis na malambing at palabati. Ngunit ang lalaking nakasama niya nitong mga huling araw ay may lalim, pag-iingat at tila laging may pader na nakatayo sa pagitan nila. Dahil sa kaunting pagtataka, nagpasya si Camille na bisitahin ang kanyang asawa sa opisina upang dalhan ito ng tanghalian. Isang bagay na madalas niyang ginagawa noong bago sila ikasal. Nang makarating si Camille sa kumpanya, diretso siyang umakyat sa gilid ni Adrian. Pumasok siya ng walang katok, dala ang isang lunchbox. "Alfred!" Masayang bati niya. Nagulat si Adrian at mabilis na itinago ang kanyang kaliwang kamay sa ilalim ng mesa kung saan pilit niyang isinusulat ang kanyang pirma gamit ang hindi sanay na kamay. "Camille, bakit ka na pa rito? Hindi mo ko sinabihan." Lumapit si Camille at ibinaba ang pagkain. Tinitigan niya ng maigi ang muka ni Adrian. "Gusto lang kitang ipagluto at dalhan ng tanghalian. Pero, sabihin mo nga sa akin ng totoo. Bakit pakaramdam ko? Pilit mo akong iniiwasan mula pa kahapon." Napatitig si Adrian sa mga mata ng asawa. Nakikita niya ang paninibugho at pag-aalala sa mukha nito. Naisip niya ang paghihirap na idudulot sa puso ng babaeng ito
kapag nalaman nito na ang lalaking katapat niya ngayon ay hindi ang kanyang tunay na minamahal. Ang katahimikan sa loob ng opisina ay naging napakabigat habang nakatitig si Camille sa mga mata ni Adrian. Ang kanyang mga tanong ay parang matutulis na usig na bumaon sa konsensya ng lalaki. Alam ni Adrian na kapag nagpakita siya ng kahit kaunting pag-aalinlangan, lalong lalalim ang hinala ng dalaga. Pilit na pinatigas ni Adrian ang kanyang ekspresyon. Tumayo siya mula sa kanyang swivel chair. Dahan-dahang lumapit kay Camille at inabot ang mga kamay nito. Camille, hindi kita iniiwasan. Paano ko maiisip na iwasan ng babaeng pangarap kong makasama habang buhay? Pilit niyang ginayang muli ang malambing na tono ni Alfred. Marami lang talaga akong inisip sa negosyo nitong mga nakaraang araw. Pagpasensyahan mo na ako kung maramdaman mong malayo ko sa'yo. Tinitigan siya ni Camille ng ilang segundo bago marahang bumuntong hininga. Sigurado ka ba, Alfred? Dahil simula nang umuwi ka galing sa pag-aasikaso ng mga papel ng kapatid mong si Adrian, parang may pader na sa pagitan natin. Kahit ang mga maliliit na gawi mo, ang paraan ng paghawak mo ng mga bagay, ang boses mo, parang may iba. Bahagyang nanginig ang kamay ni Adrian, ngunit agad niya itong itinago sa pamamagitan ng pagyakap ng mahigpit sa dalaga. Ipinatong niya ang kanyang baba sa balikat ni Camille habang dinama ang mabangong amoy ng buhok nito. Sa kabila ng matinding takot na mabuksan ng lihim, hindi maitatanggi ni Adrian ang matinding pagtibok ng kanyang puso. Ang yakap na iyon ay hindi na pagpapanggap lamang. Iyon ay totoong damdamin na nagmumula sa kanya. Ipinangako ko sa kapatid ko bago siya pumanaw. Naaalagaan kita at bibigyan ng magandang buhay. Bulong ni Adrian sa tenga ng dalaga. Kaya pakiusap, huwag mong isipin na nagbago ako sa'yo. Bahagyang napangiti si Camille sa mga narinig, bagamat may maliit pa ring pag-aalinlangan sa kanyang dibdib. Sige na nga, kumain na tayo ng tanghalian na hinihanda ko para sa'yo. Magkasama silang kumain sa silid, ngunit bawat subo ni Adrian ay tila may halong pait. Kailangan niyang maging maingat sa bawat kilos. Tuwing magtatanong si Camille tungkol sa kanilang mga nakaraang alaala ni Alfred, ang kanyang mga paboritong lugar, ang mga lumang pinag-uusapan, napipilitan si Adrian na magdahilan na nakalimutan niya ang ilang detalye dahil sa matinding pagod at pagluluksa sa namatay na kapatid. Nang matapos ang tanghalian at umalis na si Camille, napasandal si Adrian sa pinto ng kanyang opisina at napahawak sa kanyang dibdib. Bawat araw na lumilipas ay parang paglalakad sa ibabaw ng manipis na salamin na anumang oras ay pwedeng mabasag. Pagdating ng gabi sa kanyang bahay, nagpa siya si Adrian na pumunta sa library upang pag-aralan ang mga lumang album at larawan ni Alfred. Gusto niyang kabisaduhin ang bawat detalye ng buhay ng kanyang kapatid upang hindi na maulit ang mga pagkakamali sa harap ni Camille at ng mga kasamahan sa opisina. Habang nagbabasa sa ilalim ng malamlam na ilaw, pumasok si Camille na may dalang baso ng mainit na gatas. Inilapag nito ang baso sa mesa at napatingin sa mga lumang larawan na kakalat sa ibabaw ng desk. Bakit mo binabasa ang mga lumang journal mo, Alfred? Tanong ni Camille sa kanya. Mabilis na isinara ni Adrian ang notebook at pilit na ngumiti. Gusto ko lang gunitain ng mga nakaraan. Lalo na yung mga panahong kasama kong kapatid ko. Lumapit si Camille sa kanya at tumapos sa kanyang tabi. Isang bagay na muling nagpabilis ng tibok ng kanyang puso. Iniyakap ng dalaga ang mga braso nito sa leeg ng lalaki. Naiintindihan ko ang kalungkutan mo sa pagkawala ni Adrian. Pero nandito ako. Asawa mo ko. Hindi mo kailangan damhin ang lahat ng sakit ng mag-isa, love. Yumako si Camille upang halikan si Adrian sa mga labi. Sa pagkakataong ito, hindi na nakaiwas si Adrian. Ang matinding pagnanais at pagmamahal na kanyang itinatago sa kanyang puso ay lumabas. Tinugon niya ang halik ni Camille
ng may matinding pagmamahal at lambing. Isang halik na nagmumula sa kanyang totoong pagkatao. Napahinto si Camille at napatingin kay Adrian ng may pagtataka. Ang halik na iyon ay may ibang lambing at tila hindi na niya kailanman nararamdaman mula kay Alfred noong nabubuhay pa ito. Alfred, mahinang saad ni Camille habang nakatitig sa mga mata ng lalaki. Ang titig ni Camille ay tumatak sa puso ng asawa. Sa ilang sandaling iyon matapos ang kanilang halik, walang sino man sa kanila ang nagsalita. Nararamdaman ni Adrian ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso habang nakatitig sa mga matang puno ng pagtataka at paninibugho. Ang halik na kanyang ibinigay ay hindi halik ng isang taong nagpapanggap lang. Yun ay nagmula sa kanyang totoong damdamin. Isang damdaming hindi na niya kayang itago pa. Ibang halik mo ngayong gabi, Alfred. Mahinang saad ni Camille habang ang kanyang mga daliri ay marahang dumadaos-dos sa panga ni Adrian. May kakaibang lalim. Para bang ngayon lang kita tunay na nakilala sa ganitong paraan? Napalunok si Adrian. Pilit niyang pinalakas ang kanyang kalooban upang hindi lumabas ang matinding takot sa kanyang boses. Marahil ay dahil sa napagtanto ko kung gaano ka kahalaga sa akin, Camille. Ang pagkawala ng kapatid ko ang nagmulat sa akin na napakaikling panahon lamang ng buhay. Ayaw akong mag-aksaya ng kahit isang minuto o segundo na hindi pinapadama sa iyo ang tunay ko nararamdaman. Bahagyang napangiti si Camille, ngunit may bakas pa rin ang pag-aalinlangan sa kanyang mga mata. Yumakap ang dalaga sa kanyang balikat at isinandal ang ulo roon. Kahit kailan, hindi mo ipinaramdam sa akin ang ganitong uri ng matinding intensidad nung mga nakaraang taon. Dati, palagi kang masayahin at tila walang gaanong iniisip na mabigat. Ngunit ngayon, pakiramdam ko, may napakalaking misteryong nakatago sa likod ng mga mata mo. Walang misteryo, Camille. Ikaw lang at ako. Sagot ni Adrian habang dahan-dahang hinahaplos ang buhok ng dalaga. Sa kanyang isip, patuloy ang labanan ng kanyang konsensya at ng kanyang lumalalim na pagmamahal. Nang sumunod na araw, nagpa siya si Adrian na dalhin si Camille sa isang out-of-town trip sa Tagaytay upang makapagpahinga sila pareho at mailayo ang dalaga sa mga taong posibleng makakilala sa kanya. Sa isang pribadong rest house na nakatanaw sa Bulkang Taal, umupo ang dalawa sa veranda habang umiinom ng mainit na tsokolate. Habang nakatitig si Camille sa magandang tanawin, kumuha si Adrian ang kanyang sketchpad at lapis mula sa kanyang bag. Isang bagay itong hindi kailanman ginagawa ni Alfred. Si Adrian ay may likas na talento sa pagguhit at pagpipinta. Samantalang ang kanyang kakambal ay walang hilig sa sining at mas nakatutok sa mga numero at negosyo. Bumuo ng mga linya ang kanyang kamay sa papel. Mabilis ang kanyang bawat galaw habang iginuguhit ang profile ng mukha ni Camille na nasisinaga ng araw. Nang lumingon si Camille upang makipag-usap, napansin niya ang ginagawa ng asawa. Lumapit siya at tiningnan ang ibabaw ng sketchpad. Nanlaki ang kanyang mga mata sa ganda ng iginuhit na larawan. Alfred, kailan ka pa natutong gumuhit ng ganyang kaganda? Tanong ni Camille na may kasamang matinding pagkagulat. Ilang taon tayong magkasama, pero palagi mong sinasabi sa akin na kahit simpleng stickman, hindi ka marunong gumawa. Napatigil ang kamay ni Adrian. Mabilis na napaatras ang kanyang dulo ng lapis mula sa papel. Napatingin siya sa larawan, pagkatapos ay sa nagtatakang mukha ni Camille. Panibagong pagkakamali. Dahil sa labis na pagpapadala sa kanyang tunay na sarili, nakalimutan niyang ang talento sa pagguhit ay kay Adrian at hindi kay Alfred. Ito ba? Mabilis sa pagdadahilan ni Adrian habang pilit na ginagawang kasyual ang kanyang boses. Nagsanay ako nung nasa Canada ako. Nung bago ako bumalik dito. Gusto kasing turuan ako ng kapatid kong si Adrian na gumuhit bago siya mamatay. Kaya tinuruan niya ako ng ilang mga pangunahing hakbang.
Tinitigan ni Camille ang larawan ng matagal. Matalim ang mga mata ng dalaga habang sinusuri ang bawat linya. Si Adrian ang artist sa inyong dalawa. Palagi mo yung kinukwento sa akin nun. At ang sabi mo, ayaw na ayaw mong humahawak ng lapis para gumuhit. Dahil nababagot ka. Nagbabagong tao, Camille. Tugon ni Adrian habang dahan-dahang isinirado ang sketchpad at inilapag ito sa mesa. Lalo na kapag may niwala sa buhay mo. Gusto kong ipagpatuloy ang ilang mga bagay na minsan naging bahagi ng buhay ng kapatid ko bilang alaala sa kanya. Bumuntong hininga si Camille at tumango ng marahan. Ngunit ang kanyang mga mata ay patuloy na nagmamasid. Ang mga malaliit na piraso ng palaisipan ay unti-unting nabubuo sa kanyang isip. At si Adrian ay lalong nalalagay sa panganib na mabuksan ng kanyang lihim. Pagkatapos ng bakasyon sa Tagaytay, hindi na mabawas-bawasan ang matinding duda na naglalaro sa isip ni Camille. Bawat galaw ni Adrian, bawat salitang binibitawan nito, at bawat maliit na gawi ay sinusuri ng dalaga. Bagamat pilit na nagpapanggap si Adrian, may mga bagay na sadyang hindi maitatago ng katawan at ng natural na gawi ng isang tao. Isang hapon, habang wala si Adrian sa bahay at nasa isang mahalagang meeting sa negosyo, nagpasya si Camille na maglinis ng library. Gusto niyang maghanap ng mga lumang dokumento at album na gagamitin sana para sa pag-aayos ng kanilang mga legal na papel bilang mag-asawa. Sa kanyang paghahanap sa ilalim ng malaking mesa, napansin niya ang isang drawer na may maliit na lock. Nang mahanap niya ang susi sa loob ng isang vase, dahan-dahan niyang binuksan ang drawer. Sa loob nito ay may isang itim na letter journal at isang lumang kahoy na kahon. Kinuha ni Camille ang kahon at binuksan ito. Sa loob ay may ilang mga lumang pasaporte at mga ID na nanggaling sa Canada. Mga gamit ni Adrian, ang kapatid ng kanyang asawa na nanggaling sa Canada, na inakala ng lahat na pumanong na. Tiningnan ni Camille ang mga larawan. Sa ID, ang mukha ni Adrian at Alfred ay magkamukha. Ngunit may kaunting pagkakaiba sa hugis ng kilay at sa paraan ng kanilang pagngiti. Nilatag niya ang journal at binuksan ito. Ang mga nakasulat doon ay may mga personal na tala ni Adrian noong nasa Canada pa ito. Habang binabasa niya ang mga huling pahina na isinulat bago ito umuwi ng Pilipinas, napatigil si Camille. Nakita ko na naman ang larawan ni Camille na ipinadala ni Alfred sa akin. Hindi ko maipaliwanag ang nararamdaman ko sa tuwing tititigan ko ang kanyang mga mata. Isang matinding impresyon na agad tumatak sa aking puso. Kahit alam kong kasintahan siya ng aking kakambal, hindi ko mapigilang humanga at maghangad na sana ay ako ang lalaking pinalad na makasama niya. Nalaglag ang journal mula sa mga kamay ni Camille. Ang kanyang mga labi ay nanginginig at ang kanyang puso ay bumilis ang tibok. Ano to? Bulong ni Camille sa sarili habang ang kanyang mga mata ay napupuno ng luha. Bakit may ganitong diary si Adrian para sa akin? Hindi pa man nakakabawi sa pagkagulat ang dalaga, narinig niya ang tunog ng sasakyan na pumasok sa garahe. Dumating si Adrian mula sa trabaho. Mabilis na inayos ni Camille ang mga gamit sa drawer. Ibinalik ang lock at mabilis na lumabas ng library upang pumunta sa kusina. Pilit na inayos ang sarili upang hindi mahalata. Pumasok si Adrian sa bahay na halatang pagod mula sa mahabang biyahe at pakikipag-usap sa mga kliyente. Nang makita niya si Camille sa kusina na naghahanda ng hapunan, lumapit siya mula sa likod at dahan-dahang niyakap ang dalaga sa baywang, sabay halik sa kanyang leeg. Namiss kita buong araw, Camille. Marahang bulong ni Adrian. Napatigil si Camille. Dati-dati, sa tuwing yayakapin siya ni Alfred mula sa likod, ang amoy ng babango nito ay may matamis na amoy ng citrus. Ngunit ang lalaking yumayakap sa kanya ngayon ay may amoy ng woody pine. Ang parehong amoy na nakatala sa journal ni Adrian bilang kanyang paboritong pabango. Dahan-dahang umarap si Camille
at tiningnan si Adrian sa mga mata. Alfred, maaari ba kitang tanungin tungkol sa kapatid mong si Adrian? Bahagyang natigilan si Adrian, ngunit mabilis ding nakabawi. Tungkol kay Adrian? Bakit mo biglang naitanong ang tungkol sa kanya? Gusto ko lang malaman. Seryosong sagot ni Camille habang hindi inilalayo ang kanyang mga mata sa muka ng asawa. Nung nasa Canada ba siya, madalas kanyang ikwento sa akin? Sinabi ba niya sa'yo kung ano yung mga naiisip niya tungkol sa akin bago siya pumanaw? Naramdaman ni Adrian ang biglang panlalamig ng kanyang mga kamay. Nakikita niya ang kakaibang kislap sa mga mata ni Camille. Isang kislap ng isang taong may nadiskobring isang bagay na hindi dapat malaman. Marami siyang sinabi sa akin, Camille. Sagot ni Adrian sa mababang boses. Ngunit ang pinakamahalaga sa lahat, hiniling niya na alagaan kita at magkakailanman iiwan. Yun ba talaga yung hiling niya? Tanong ni Camille na may halong pait sa boses. O baka naman, yun ang hiling ng taong nakatayo sa harap ko ngayon. Ang tanong na iyon ay parang isang kidlat na tumama sa gilid ng silid na nag-iwan ng matinding katahimikan sa pagitan nilang dalawa. Ang mga salita ni Camille ay naiiwan sa hangin tulad ng isang napakabigat na usok. Tinitigan siya ni Adrian. Ang kanyang puso ay mabilis na humihinga habang sinusubukang basahin ang bawat emosyon sa muka ng kanyang asawa. Ang mga mata ni Camille ay hindi na lamang puno ng pag-aalinlangan. Mayroon na roong matinding pait, galit at nag-aalap na pagnanais na malaman ang buong katotohanan. Camille, anong pinagsasabi mo? Pilit na pagmamatigas ni Adrian. Bagamat nararamdaman niya ang matinding panlalamig ng kanyang mga daliri. Masyado ka lang pagod ngayon. Kung ano-anong pumapasok sa isip mo. Huwag mo akong tratuhin na parang walang alam, Adrian! Sigaw ni Camille. Ito ang unang pagkakataon na binigkas ng dalaga ang tunay niyang pangalan mula noong kasal. At ang bawat letrang iyon ay parang isang matalas na bagay na pumutol sa silid. Napatigil si Adrian. Ang kanyang bibig ay bahagyang bumukas ngunit walang salitang lumabas. Ang paggamit sa kanyang totoong pangalan ay nangangahulugang basag na ang pader na kanyang itinayo ng napakatagal. Nabasa ko ang journal mo sa library. Patuloy ni Camille habang ang luha ay malayang pumapatak mula sa kanyang mga mata. Nakita ko ang mga ID mo mula sa Canada. Nakita ko ang mga sinulat mo tungkol sa akin bago ka pa man umuwi ng Pilipinas. Sinabi mo sa journal mo na naniniwala kang love at first sight ka sa larawan ko. Sinabi mo na nangarap kang maging lalaking pinalad na makasama ko. Lumapit si Camille at hinarap siya ng buong tapang. Bagamat ang kanyang boses ay nanginginig sa matinding emosyon. Sino ka ba talaga? Sinong lalaking nakakasama ko sa bahay nitong mga nakaraang linggo? Sinong nakatayo sa harap ng altar at humulik sa akin sa araw ng kasal natin? Si Alfred ba? O ikaw, Adrian? Napayoko si Adrian. Ang matinding bigat ng kasalanan, paghihirap at lihim na pagmamahal ay tuluyan ng nagwala sa kanyang puso. Hindi na niya kayang magsinungaling pa sa harap ng babaeng kanyang pinakamamahal. Dahan-dahan siyang nag-angat ng tingin at sa kanyang mga mata ay pumatak ang mga luhang matagal na niyang pinipigilan. Ako si Adrian, Camille. Mahinang tura niya sa basag na boses. Ako si Adrian. Ang kapatid ni Alfred. Isang malakas na sampal ang sumalubong sa pisngi ni Adrian. Ang tunog ng palad ni Camille sa kanyang balat ay bumalot sa buong kusina. Ngunit hindi gumalaw si Adrian. Tinanggap niya ang sakit ng walang anumang pagtutol dahil alam niyang mas matindi pa rito ang sakit na idinulot niya sa puso ng dalaga.
Napakasama mo! Hagulhol ni Camille habang nagpapahawak sa kanyang sariling dibdib. Pilit na humihinga sa gitna ng matinding sakit. Nasaan ang asawa ko? Nasaan si Alfred? Bakit mo ginawa ito sa akin? Bakit mo pinagdaruan ng buhay ko? Ang kasalat ang damdamin ko. Patay na si Alfred, Camille. Sagot ni Adrian na ang bawat salita ay parang isang mabigat na batong inihagis sa katahimikan. Namatay siya. 3 araw bago ang dapat na kasal nyo. Ang kanyang puso. Tuluyan ang sumuko. Tuluyan ang sumuko ang kanyang katawan sa matinding sakit na matagal na niyang itinago sa iyo. Napaupo si Camille sa sahig habang patuloy na umiiyak ng napakalakas. Ang balitang iyon ay parang isang matinding bagyo na sumira sa kanyang pagkatao. Ang lalaking kanyang minahal ng maraming taon ay wala na pala sa mundong ito. At ang lalaking nakatayo sa kanyang harap ay isang taong nagpanggap lamang upang palitan ito. Lumapit si Adrian at lumuhod sa sahig upang subukang hawakan ang mga balikat ni Camille. Ngunit mabilis siyang itinulak ng dalaga. "Wag mo kong hawakan!" Galit na sigaw ni Camille. "Niloko niyo ako! Paano niyo naisip na gawin to sa akin? Paano mo naisip na pumasok sa buhay ko bilang ang kapatid mo?" Dahil yun ang huling kahilingan ni Alfred. Giit ni Adrian habang patuloy na pumapatak ang kanyang mga luha. Nung nasa ospital kami, alam niyang mamamatay na siya. Ayaw niyang iwan ka nag-iisa at nasasaktan. Nakiusap siya sa akin habang umiiyak. Nakiusap siyang pumasok ako sa buhay mo at alagaan kita bilang siya. Ginawa ko lang ang lahat dahil sa pagmamahal ko sa kapatid ko. At dahil sa pagmamahal na naramdaman ko para sa'yo simula pa nung makita ko ang larawan mo. Huwag mong gamitin ang pagmamahal para pagtakpan ng kalokohan to. Galit na sabi ni Camille habang tumatayo at napaatras malayo sa kanya. Ang kasal na to ay isang malaking kasinungalingan. At ikaw ay isang taong hindi ko kailan mapapatawad. Pagkatapos ng gabi ng pagbubunyag, nabalot ng malamig at nakalulunod na katahimikan ng buong mansyon. Hindi na pumasok si Camille sa kanilang kwarto. Nagkulong siya sa guest room, habang si Adrian naman ay nanatiling nakaupo sa sahig ng library. Tudala at hawak at nalilito sa nangyayari. Ang bawat patak ng oras ay parang parusa sa kanyang kaluluwa. Nang sumapit ang umaga, lumabas si Camille mula sa kwarto na may dalang isang maliit na maleta. Namumula ang kanyang mga mata at halatang hindi ito nakatulog buong gabi sa tindi ng pag-iyak. Mabilis na tumayo si Adrian nang marinig ang kanyang mga hakbang. Camille, pakiusap. Mag-usap tayo. Huminto si Camille, ngunit hindi man lang lumingon sa kanya. Ang kanyang tindig ay malamig at malayo. Malayo sa babaeng dating napakalambing at puno ng saya. Wala na tayong dapat pag-usapan, Adrian. Ang bawat salitang lalabas sa bibig mo ay ipapaalala lang sa akin ang malaking kasinungalingan na pinakita mo sa akin. Saan ka pupunta? Bakas ang matinding takot sa boses ni Adrian habang dahan-dahang lumalapit. Huwag kang umalis ng ganyan. Galit ka sa akin, tanggap ko. Kamuyan mo ko. Saktan mo ko. Pero pakiusap. Huwag mong pabayaan ang sarili mo. Humarap si Camille at ang kanyang mga mata ay puno ng matinding galit at pait. Aalis ako sa bahay na to. Babalik ako sa mga magulang ko. At asahan mong ipapaalala ko sa kumpanya at sa batas na ang kasal na ito ay walang bisa. Binuo ito sa linlang at pagpapanggap. Alam kong mali ang paraang ginawa ko, Camille. Pagsusumamo ni Adrian habang may mga luhang muling pumapatak sa kanyang mga pisngi. Ngunit ang pag-aalala ko sa iyo, ang pagprotekto ko sa iyo, at ang damdaming nararamdaman ko tuwing kasama kita, walang kasinungalingan dun.
Yun ang totoong ako. Hindi si Alfred ang humalik sa'yo sa Tagaytay. Ako yun. Ako ang totoong nagmamahal sa'yo ngayon. Isang mapait na ngiti ang lumitaw sa mga labi ni Camille. At yun, ang pinakamagulong bahagi ng lahat, Adrian. Hindi ko na alam kung alin ang totoo at kung alin ang parte ng pagpapanggap mo. Minahal ko si Alfred at pinatay niyo ang pagkakataon ko na magluksa para sa kanya ng maayos. Ginawa niyo kong isang laruan sa kasunduan yung dalawa. Inabot ni Camille ang hawakan ng kanyang maleta at naglakad patungo sa pinto. Bago siya tuluyang lumabas, huminto siya at nagsalita ng hindi lumilingon. Huwag mo na akong susundan. Dahil sa tuwing nakakita ko ang mukha mo, hindi ko alam kung ang nakikita ko ba ay ang lalaking minahal ko o ang lalaking sumira sa buhay ko. Bumukas at sumara ang pinto. Sa kanyang pag-alis, naiwan si Adrian na nakatayo sa gitna ng malawak na sala. Ang bahay na dinisenyo para sa isang masayang pamilya ay tuluyan ang naging isang malamig na kulungan ng kanyang sariling kasalanan. Ang mga araw matapos ang pag-alis ni Camille ay naging pinakamadilim na bahagi ng buhay ni Adrian. Ang malaking bahay na dating pinupuno ng pag-asa ay naging isang napakatahimik at malamig na pasilyo. Bawat sulok, ang kusina kung saan sila sabay na kumain, ang veranda sa Tagaytay na pinagdrawingan niya at ang pintuan ng library ay nagpapaalala sa kanya ng mga mata ni Camille na puno ng galit at pait. Hindi na nagpanggap si Adrian sa kumpanya. Ipinagtapat niya sa mga direktor at sa mga pangunahing kawani ang katotohanan tungkol sa pagkamatay ni Alfred at ang ginawa niyang pagpapanggap. Bagamat nagdulot ito ng malaking gulat at iskandalo sa negosyo, ginawa ni Adrian ang lahat upang maitama ang mga legal na papeles. Inayos niya ang opisyal na pagpaparehistro ng pagpanaw ng kanyang kapatid upang mabigyan ito ng disenteng huling hantungan at tamang pagkilala na nararapat para dito. Sa isang tahimik na sementeryo, nakatayo si Adrian sa tapat ng bagong tayong nicho ni Alfred. Dala niya ang isang bungkos ng mga puting bulaklak. Ang ulan ay tila nagpapakita rin ng pakikiramay sa kanyang matinding pagdadalamhati. Pasensya ka na, Alfred. Mahinang saad ni Adrian habang itinatapat ang kamay sa malamig na marmol ng nicho. Ginawa kong lahat para matupad ang hiling mo. Ngunit sa huli, nasaktan ko lang ang babaeng parehas nating minahal. Nabigo kita. At nabigo ko siya. Habang naguluksa si Adrian, si Camille naman ay nananatili sa bahay ng kanyang mga magulang. Ang kanyang puso ay hati sa dalawang matinding emosyon. Sa isang banda, naroon ang matinding dalamhati para kay Alfred, ang lalaking kanyang nakasama ng ilang taon at nangarap na makakasama habang buhay. Ngunit pumanaw nang hindi man lang niya na ipagluksa ng maayos sa tamang panahon. Sa kabilang banda, naroroon ang isang nakakalitong sakit na dulot ni Adrian. Araw-araw na tinititigan ni Camille ang kanyang lumang larawan kasama si Alfred. Ngunit sa tuwing ipipikit niya ang kanyang mga mata, hindi ang mukha ni Alfred ang kanyang naaalala. Ang mga alaala ng mga huling linggo, ang mga halik na puno ng pagmamahal, ang mga matang puno ng pag-aalala tuwing gabi, at ang maingat na paghawak ng mga kamay ni Adrian sa kanya, ang siyang patuloy na gumugulo sa kanyang isip. Bakit ganito? Pabulong na tanong ni Camille sa sarili habang nakatingin sa bintana ng kanyang kwarto. Bakit ang lalaking nagsinungaling sa akin? Ang siyang nag-iwan ng mas malalim na marka sa puso ko. Pumunta ang ina ni Camille sa kanyang silid at umupo sa tabi ng kama. Hinawakan nito ang nanginginig na kamay ng anak. Camille, anak, alam kong galit ka at nasasaktan sa ginawa ni Adrian. Maling-mali ang magpanggap. Ngunit nakita ko ang mga mata ng lalaking iyon nung dumating siya rito araw-araw upang mag-iwan ng mga sulat at bulaklak na hindi mo tinatanggap. Ang sakit sa mga mata niya. Hindi iyon pagpapanggap. Niloko niya ako, Ma. Sagot ni Camille
habang pumapatak ang kanyang mga luha. Pumasok siya sa buhay ko gamit ang mukha ng kapatid niya. Oo, pumasok siya bilang si Alfred. Mahinang tugon ng kanyang ina. Ngunit tanungin mong sarili mo, anak. Ang taong minahal mo ba nitong mga huling araw ay ang alaala ni Alfred o ang totoong pagkatao ni Adrian na ipinakita niya sa iyo sa kabila ng kanyang kasalanan? Ang tanong na iyon ng kanyang ina ay naiiwan na parang isang matinding kaguluhan sa isip ni Camille. Naisip niya ang journal ni Adrian, ang pagguhit nito sa kanyang muka at ang huling pagsusumamo nito bago siya umalis. Napagtanto ni Camille ang kanyang galit ay hindi lamang dahil sa kasinungalingan, kundi dahil sa katotohanang pumasok na rin sa kanyang puso si Adrian at natatakot siyang aminin ito sa kanyang sarili. Lumipas ang ilang buwan na tila mga taon sa bagal para kina Adrian at Camille. Ang legal na proseso para sa pagpapawalang bisa ng kasal ay formal nang naisampa. Ngunit sa kabila ng tuluyang paghihiwalay ng kanilang mga daan, may isang bagay na hindi naputol. Ang mga liham na patuloy na isinusulat ni Adrian araw-araw. Hindi na nagpakita si Adrian ng personal kay Camille upang igalang ang kahilingan nitong huwag muna siyang lapitan. Ngunit bawat linggo, isang simpleng sobrang puti ang dumarating sa bahay ng pamilya ni Camille. Walang pangalan na nagpadala sa labas, ngunit mula sa malinis at formal na sulat kamay sa ibabaw nito, agad na alam ni Camille kung kanino ito nanggaling. Sa loob ng kanyang silid, habang nakaupo sa tabi ng bintana, dahan-dahang binuksan ni Camille ang pinakabagong liham. Camille, hindi ko inaasahang papatawarin mo ko agad. O baka kahit kailan hindi na talaga. Tanggap ko ang bawat galit at pait na nararamdaman mo para sa akin. Dahil nararapat lamang iyon sa isang taong nagnakaw ng iyong pagtitiwala. Gusto ko lang malaman mo na araw-araw kong kinakaharap ang kasalanang ginawa ko. Bawat umagang gumigising ako sa bahay na to, ang unang naiisip ko ay iyong ngiti. At ang kasunod ay ang sakit na dinulot ko sa iyo. Hindi ko nahahangaring bumalik ang lahat sa dati gamit ang kasinungalingan. Ngunit kung may isang bagay man na gusto kong maunawaan mo, yun ang katotohanang hindi kailanman naging kasinungalingan ang damdamin ko para sa iyo, Camille. Nagmahal ako sa iyo hindi bilang si Alfred, kundi bilang si Adrian. Ang lalaking nakakita sa ganda ng iyong pagkatao sa pamamagitan lamang ng isang larawan at tuluyang nahulog nang makilala ka ng tapat. Mag-iingat ka lang palagi at sana'y mahanap mo ang kapatawaran sa puso mo. Mahal na mahal kita, love. Adrian. Iniyakap ni Camille ang liham sa kanyang dibdib habang marahang pumapatak ang kanyang mga luha sa papel. Sa loob ng maraming buwan na wala si Adrian, unti-unting napawi ang matinding galit sa kanyang puso at ang natira ay ang malalim na pangungulila. Napagtanto niya na ang galit na kanyang nararamdaman dati ay hindi lamang dahil sa pagpapanggap ni Adrian, kundi dahil sa takot niyang aminin sa sarili na nahulog din ang kanyang puso sa kapatid ng dati niyang kasintahan. Malamig ang hanging umiihip sa sementeryo habang dahan-dahang lumalapit si Camille sa tapat ng nicho ni Alfred. Dala niya ang isang bungkos na mga puting rosas, ang paboritong bulaklak ng kanyang dating nobyo. Inilapag niya ito sa tapat ng marmol at dahan-dahang lumuhod sa damuhan. Tinitigan niya ang pangalang nakaukit doon. May kaunting pait at tampo na muling gumising sa kanyang puso. Bakit mo ginawa to, Alfred? Mahinang saad ni Camille habang nagsisimulang mamuo ang mga luha sa kanyang mga mata. Bakit mo inilihim sa akin ang sakit mo? Bakit mo pinili na ipasa ako sa kapatid mo? Imbes na hayaan akong samahan ka sa mga huling sandali ng buhay mo. Bumuntong hininga ang dalaga at pinunasan ang pumapatak na luha. Unti-unting napawi ang galit sa kanyang puso at napalitan ng malalim na pag-unawa at kapatawaran. Patawarin mo ko, Alfred. Patawarin mo ko.
kung wala ako sa tabi mo para damayan ka noong mga panahong nasasaktan ka. Bulong niya sa basag na boses. Ngunit ngayon, naiintindihan ko ng lahat. Ginawa mo yun dahil sa labis mong pagmamahal sa akin. Huminga ng malalim si Camille at ngumiti ng bahagya habang nakatitig sa nicho. Nandito ako para magpaalam at para sabihin sa'yo na handa akong tanggapin si Adrian sa buhay ko. Pero kahit anong mangyari, hindi ka mawawala sa puso ko. Paalam, Alfred. Samantala, itinutok ni Adrian ang kanyang buong panahon sa pagpapatakbo ng kumpanya at sa pagtulong sa mga charity foundation na dating sinusuportahan ni Alfred. Ginawa niya ang lahat upang linisin ang pangalan ng pamilya at maipagpatuloy ang mga pangarap ng kanyang kapatid ng may buong katapatan. Wala na ang mga formal na polo at pagpapanggap. Bumalik siya sa kanyang sariling pagkatao, sa kanyang sariling gawi at sariling boses. Isang hapon, habang nag-aayos ng mga lumang dokumento sa silid ng CEO, pumasok ang kanyang sekretarya na si Bea. May hawak itong isang maliit na kahon. Sir Adrian, may nag-iwan po nito sa front desk para sa inyo. Wika ni Bea bago ibinaba ang kahon sa mesa. Nang buksan ni Adrian ang kahon, napatigil siya. Sa loob ay naroroon ang sketchpad na kanyang ginamit sa Tagaytay. Ang sketchpad kung saan iginuhit niya ang mukha ni Camille. Sa ibabaw nito ay isang maikling sulat galing sa dalaga. Adrian, nabasa ko ang lahat ng mga liham mo. Sa loob ng mahabang panahon, hinanap ko si Alfred sa bawat sulok ng buhay ko. Ngunit napagtanto ko na ang taong tunay na nakasama ko, ang taong nag-alaga sa akin sa mga sandaling nalilito ko, at ang taong iginuhit ang mukha ko sa papel na ito, ay ikaw. Kung handa ka nang maging ikaw, nang walang pagpapanggap, walang lihim, at walang bayad ng nakaraan, magkita tayo sa lugar kung saan mo ko unang iginuhit. Nanginig ang mga kamay ni Adrian habang hawak ang sulat. Isang malakas na pintig ng pag-asa ang kumawala sa kanyang puso. At nang walang pag-aalinlangan, mabilis niyang kinuha ang kanyang jacket at susi ng sasakyan upang patakbong lumabas ng opisina. Mabilis ang bawat patak ng oras para kay Adrian habang nagmamaneho siya patungo sa Tagaytay. Ang daan na patungo sa malamig na burol ay puno ng alaala. Mga alaalang dating nababalot sa takot at pagpapanggap, ngunit ngayon ay may dalang isang bagong uri ng pag-asa. Sa kanyang mga kamay na nakahawak sa manibela, ramdam niya ang matinding panginginig. Hindi dahil sa lamig ng hangin, kundi dahil sa matinding kaba at excitement na muling makita ang babaeng pinakamamahal niya. Nang makarating siya sa rest house, tumigil ang kanyang sasakyan sa harap ng bakuran. Ang lugar ay napakalinis at napakatahimik. Tulad noong huli silang pumunta rito. Ang hangin ay nagdadala ng sariwang amoy ng punong kahoy at ng lupang katatapos lamang mabasa ng ambon. Dahan-dahang lumakad si Adrian patungo sa veranda na nakatanaw sa Bulkang Taal. Sa mismong pwesto kung saan siya nakaupo nung iginuhit niya ang mukha ni Camille at nakatayo ang dalaga. Suot nito ang isang simpleng cream na sweater at nakatingin sa malayo. Ang kanyang buhok ay ginagalaw ng hangin at sa kanyang anyo ay bakas ang isang uri ng katahimikan na matagal na niyang hindi nakikita sa kanya. Camille. Mahinang tawag ni Adrian. Pilit na pinaseryoso ang kanyang boses upang hindi mailabas ang pamumuo niyang luha sa kanyang mga mata. Dahan-dahang lumingon si Camille. Nang magtama ang kanilang mga mata, huminto ang mundo para sa dalawa. Wala nang mga damit ni Alfred, wala nang ginagayang boses, at wala nang pader ng kasinungalingan. Ang nakatayo sa harap ni Camille ay ang tunay ni Adrian. Ang lalaking may sariling tayo, sariling titig, at tapat na damdamin. Dumating ka. Marahang wika ni Camille habang bakas ang kaunting ngiti sa kanyang mga labi. Hindi ako mag-aatubiling pumunta rito. Kahit saan pa ako ipatawag.
Sagot ni Adrian habang dahan-dahang lumalapit, binabawasan ng agwat sa pagitan nilang dalawa, ngunit nag-iiwan pa rin ng sapat na espasyo upang igalang ang dalaga. Salamat sa pagbibigay sa akin ng pagkakataong makatayo sa harap mo bilang sarili ko. Tinitigan siya ni Camille ng matagal. Hinawakan nito ang kanyang sariling mga kamay at huminga ng malalim. Sa loob ng maraming buwan, Adrian, nagalit ako sa'yo. Galit na galit ako dahil pakiramdam ko, ninakawan mo ko ng karapatang magluksa para kay Alfred. Naniwala ako ng lahat ng ginawa mo ay isang malaking laro lamang. Naiintindihan ko, Camille. Tugon ni Adrian na ang mga mata ay puno ng pagsisisi. Kahit kailan, hindi ko ikakaila ang kasalanan ginawa ko sa'yo. Ngunit habang binabasa ko ang mga liham mo araw-araw, patuloy ni Camille habang ang mga mata nito ay nagsisimulang mamuo ng luha. Napag-isip-isip ko ang mga bagay na nangyari. Narealize ko na ang taong nag-alaga sa akin, ang taong nagpakita ng matinding pagmamahal sa akin nitong mga huling buwan, at ang taong pumasok sa puso ko ay hindi ang alaala ng nakaraan. Ikaw yun, Adrian. Ikaw ang lalaking nagpadama sa akin ng isang uri ng pagmamahal na totoong totoo. Nanlaki ang mga mata ni Adrian sa narinig. Ang kanyang puso ay bumilis ng tibok sa gitna ng matinding pagkagulat at kagalakan. Camille, ibig bang sabihin? Lumapit si Camille at sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, inabot nito ang kamay ni Adrian. Ang init ng kanyang mga daliri ay bumaon sa malamig na palad ng lalaki. Pinapatawad na kita, Adrian. Bulong ni Camille habang malayang pumapatak ang kanyang mga luha. Pinatatawad kita. Hindi dahil sa hiling ni Alfred, kundi dahil gusto ko magsimula muli. Kasama ang lalaking tunay kong minamahal ngayon. Kasama si Alfred na mananatili sa puso ko. Pero gusto kong simulan ang buhay ko na kasama ka. Hindi na napigilan ni Adrian ang kanyang sarili. Dahan-dahan niyang iniyakap ang kanyang mga braso sa baywang ni Camille at inilapit ito sa kanyang dibdib. Siniksik naman ni Camille ang kanyang muka sa balikat ni Adrian. 2 taon ang mabilis na lumipas matapos ang naging pagtatagpo ni Adrian at Camille sa Tagaytay. Sa loob ng mga taong iyon, pinili nilang maglakad ng dahan-dahan. Walang pagmamadali, pagpapanggap o lihim na nakatago. Ginugol nila ang bawat araw upang tunay na makilala ang isa't isa bilang sina Adrian at Camille. Sa tulong ng panahon, ang mga lumang sugat na idinulot ng pagpapanggap at dalamhati ay tuluyan ng naghilom, at ang natira ay ang malalim, tapat na pagmamahal. Sa parehong lumang simbahan kung saan minsan nang naitayo ang isang kasalang binuo sa kasinungalingan, muling nagkasama ang kanilang mga pamilya at malalapit na kaibigan. Ngunit sa pagkakataong ito, iba ang kapaligiran. Ang buong simbahan ay napapalumitian ng mga simpleng bulaklak at maliwanag na ilaw na nagbibigay ng init sa bawat sulok. Walang takot, walang panginginig ng kamay at walang mabigat na konsensya. Nakatayo si Adrian sa tapat ng altar. Suot ang kanyang sariling gawa at napiling formal na tuksido. Ang kanyang tayo ay puno ng dignidad at tiwala sa sarili. Sa tabi ng altar ay nakapatong ang isang maliit na frame ng larawan ni Alfred. Isang simbolo ng paggalang at pag-alaala sa taong naging tulay sa kanyang buhay, ngunit hindi na bilang isang anino na kanyang pinagtataguan. Bumukas ang malaking pintuan ng simbahan. Sa pagpasok ni Camille, napasinghap ang lahat sa kanyang angking ganda. Suot niya ang isang eleganteng wedding gown na pinalalamutian ng refined lace details. Ang kanyang mga mata ay hindi na namamaga sa pag-iyak ng pait, kundi kumikislap sa matinding kagalakan at kapayapaan. Nang makarating si Camille sa tapat ng altar, inabot ng kanyang ama ang kanyang kamay kay Adrian. Alagaan mong anak ko, Adrian, gaya ng pag-aalaga na binigay ni Alfred.
Alam kong ikaw ang tamang lalaki para sa kanya. Masayang wika ng ama ni Camille. Opo, tito. Aalagaan ko si Camille bilang ako. Si Adrian na buong pusong nagmamahal sa kanya. Nakangiting sagot ni Adrian habang nakatitig sa mga mata ng dalaga. Dumating ang sandali ng pagpapalitan ng vows at sa pagkakataong ito, ang mga salita ay tunay na namumula sa kaibuturan ng kanilang mga puso. Adrian, simula ni Camille habang hawak ang mga kamay ng binata. Marami tayong pinagdaanan na masalamuot na daan. May mga oras na inakaya kong hindi na magiging maayos ang lahat. Ngunit sa kabila ng sakit at kasalanan ng nakaraan, ipinakita mo sa akin kung anong tunay na pagmamahal. Kung anong tunay na kahulugan ng pagpapakumbaba at pagbabago. Minahal kita bilang ikaw. Si Adrian na nagsulat ng mga liham gabi-gabi. At si Adrian na magiging katuwang ko habang buhay. Napangiti si Adrian habang dahan-dahang pinupunasan ang luha ng kagalakan sa pisngi ni Camille. Camille, Wika niya sa malalim at tapat na boses. minsan akong pumasok sa buhay mo bilang isang malaking kasinungalingan. Ngunit ang pagmamahal ko sa iyo, ang naging tanging katotohanan na nagligtas sa akin. Ipinangako ko sa Diyos, sa kapatid ko, at sa sarili ko na ibubuhos ko ang bawat araw ng buhay ko upang paligayahin ka at protektahan. Ikaw ang aking simula at ang aking habang buhay. Nang isuot nila ang mga bagong singsing na simbolo ng kanyang tapat na pangako, inihayag ng pari ang salitang, I now pronounce you husband and wife. You may kiss the bride. Dahan-dahang inangat ni Adrian ang buwelo ni Camille. Tinitigan niya ang napakagandang mukha ng kanyang asawa bago inilapat ang kanyang mga labi sa mga labi nito. Isang halik na puno ng matamis na pangako, kapatawaran at bagong simula. Nagpalakpakan ang lahat ng tao sa loob ng simbahan. Sa kanyang paglingon, nakita ni Adrian ang sarili ng umingiti. Payapa ang kalooban dahil alam niyang sa wakas, natupad niya ang hiling ni Alfred sa pinakatapat at pinakamagandang paraan. Kumapit si Camille sa kanyang braso at sabay silang naglakad palabas ng simbahan patungo sa isang maliwanag at bagong bukas nilang bilang mag-asawa. 5 taon matapos ang kanilang ikalawang kasal sa simbahan, ang bahay na dating napuno ng lihim at malamig na katahimikan ay nagkaroon na ng bagong buhay. Sa malawak na bakuran kung saan pumapasok ang maaliwalas na sinag ng araw, maririnig ang tawanan ng isang maliit na batang lalaki na nagtatakbo habang hawak ang kanyang laroang eroplano. Siya si Alfred Jr., ang panganay na anak ni na Adrian at Camille na ay sinunod ang pangalan bilang pagpaparangal sa namayapang kakambal. Ang pag-ibig na itinayo sa kasinungalingan ay tulad ng bahay sa ibabaw ng buhangin, madaling mawasak. Ngunit ang pag-ibig na may kapatawaran, katapatan at pagpapakumbaba ay kayang itayo muli kahit ang pinakawasak na nakaraan. Hindi natin maitatama ang isang pagkakamali sa pamamagitan ng isa pang pagpapanggap. Ang tunay na pagmamahal ay nagsisimula sa araw na lakas loob mong ipinapakita ang iyong totoong sarili. Maraming salamat sa pagsama at pagsubaybay sa kwento ng pag-ibig, sakripisyo at pagpapatawad ni na Adrian at Camille. Kung ikaw ang nasa kalagayan ni Camille, kakayanin mo rin bang patawarin ang taong nagpanggap at nagsinungaling sa iyo kung napatunayan niyang tapat at totoo ang kanyang pagmamahal sa huli? At dito na po nagtatapos ang ating kwento. Sana ay muli ninyo akong samahan sa mga full story na nais kong ibahagi sa inyo. Maraming salamat po.